Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading for the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day. I hope na panood nyo na po yung first and second reading bago po kayo tumalon dito sa third reading of the day natin. Ayan, simulan na po natin. Okay. Balasahin lang po natin maigi para alam nyo po na talagang binabalasan natin. So kung yun man po at yun ang ating mabunot ay alam nyo na po, no? Na talagang yun po ang nakatadhanang mabunot sa araw na ito. A very powerful day for our tarot card readings. Okay, pili na po tayo ng 10 mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tabi muna po natin ito. At pili naman po tayo sa kabilang baraha para sa pagsasanib puwersa ng ating mga baraha. Balasahin lang po natin maigi. Huwag nyo pong i-skip to. Dahil dito po tayo kumukuha ng koneksyon sa ating mga readers at followers. Kailangan po tayo ay ayan. Huwag niyo pong i-skip to. Ayan, sa lahat po sa inyo nang nadunood, can you please hit po yung like? Paki-like po ang ating video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Paki-like lang po sa lahat po ng manunood. Paki-like lang po ang ating video. Okay. Nagsasanib puwersa ang ating baraha. Sa mga oras po ito ay may isang babae o meron po talagang nagseselos sa iyo, no? Itong taong po ito ay very selosa, very self-centered, no? Actually, wala po siyang pakialam sa tao sa paligid niya at wala rin po siyang pakialam kung siya ay nakasakit at wala rin po siyang pakialam kung ang taong ito ay may karelasyon na, no? Basta ginusto po niya ay talagang kukuhanin niya. Maybe this third party is really a self-centered and a jealous woman, no? Pero wala pong direksyon ang naging samahan nila. Wala pong naging direksyon, panay conflict lang po. And to be honest with you, hindi po ito nagtagal o hindi po ito magtatagal, no? Sa nakikita ko po sa page of wands, may conflict po, no? Talagang hindi po ito para seryosohin at talaga pong sa nakikita ko dito ay lack of direction, wala pong direction. No, maybe ito po ay merong dishonesty and unfairness. Maybe ang person nyo po ay natukso lamang po dito sa ating nakikita dito sa girl na ito, no? Meron po akong nakikita dito na naging dishonest lang po siya sa iyo. Ito po ay para sa mga ex po na nagsisisi. Hindi po ito para sa mga ex na narcissist, okay? Ito po ay para sa mga ex na natukso lang at nagsisisi, no? Natukso lang po sila and hindi rin naman po talaga yun makatarungan at hindi rin po yun fair. Pero sa nakikita ko po dito ay meron po akong nakikitang unfair. Alam niya po na hindi po yan yung right choice niya. Confused lang po siya sa mga oras na ito. Confused po siya. Maybe nalungkot siya, na-confused po siya. At
parang alam niya po sa sarili niya na hindi po ito yung tamang tao para sa kanya. It's always been you. Yan po ang nakikita ko. Laging ikaw pa rin naman ang laman ng puso at isip niya. Ngunit, no, natukso po talaga siya ng big time dito sa taong ito. At talagang napanindigan niya po ng ilang buwan hanggang ngayon. May pagtingin po ako na meron pa po talaga siyang pagsisisi or may regrets po siya dito, no, sa choice niya po, no. There's emptiness and dependency. Maybe because some of you malayo, maybe some of you medyo sa katagalan nyo nagkaroon na po ng kainipan, ano, parang nagkaroon ng nawala yung spark, nagkatamaran, ano. So parang somehow yung nakikita ko po dito, nagkaroon lang po siya ng emptiness, kaya po siya nagkaroon ng hindi tamang pagpili o no right choice. Naging dishonest siya sa'yo, nasaktan ka niya because of emptiness. Sabi ko nga po, pwedeng iba sa inyo ay malayo, pwedeng ang iba sa inyo ay sobrang tagal na, kaya po sila natukso. Pero it's always been you, ikaw at ikaw pa rin po ang laman ng isip at puso nitong taong ito. No, kahit ano po ang gawin nitong babaeng to, work without result, meaning hindi po niya kayang kunin yung loob nito, no? Hindi po niya kayang talunin ka, no? Sabi nga po dito sa energy, it is always been you, no? Ikaw at ikaw pa rin po talaga ang laman ng puso po ng person niyo po, sa totoo lang po. Satisfied at sa'yo po siya may emotional stability. Stable po ang pagmamahal na meron siya para sa'yo, satisfaction. Pero yun nga lang po, no, natukso po ito. At sa tingin ko po, because of some major reasons lang po, kaya niya nagawa. Pero meron po akong nakikita dito na no right choice. Meron po siyang nararamdaman na naging dishonest and unfair siya. Naramdam niya po at dala niya po araw-araw yung bigat po nito, no, na nadala sa kanya at ayaw niya pong maalala. Every time po na naaalala niya po ito, nagkakaroon po siya ng bigat sa loob niya, no? Dala-dala niya po yung bigat na yan, ano? Parang minamanipulate na lang po niya yung sarili niya, no? Kasi alam niya po yung naging kahinaan niya. Kaya po minamanipulate niya po na wag pag-usapan, ayaw niya pong harapin. It is because hindi niya po kaya yung bigat ng guilt, hindi niya rin po kaya yung bigat ng dala-dala niya po yung nagawa niya sa'yo and yung regrets po na yon, no? You've always been happy, the two of you, no? Meron po ako nakikitang joy and success dito nung araw, no? Bago niya po ito magawa. Yan, no? Kaya yun po ang nagdala sa kanya sa lagi-lagi ka po niyang naiisip, lagi pong ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan ng taong ito. Marami lang po siyang emotional baggage, siguro nga po dahil po sa nagawa niya sa'yo, marami po siyang dala-dala, no, na naging emotional baggage na kailangan niya pong i-release o na-i-release niya po sa'yo. Kailangan niya pong sabihin yun lahat-lahat, walang tago. That's the only time, na magiging maayos po siya at magiging kampante at matatahimik kasi hanggang hindi niya pa po lahat na open sa'yo, hindi po siya magiging kampante. Ayan, no? Lahat naman po ng kanyang naging on the side ay walang direksyon, unpredictable, very unpredictable po yung lahat ng mga na link po sa kanya, no? Sabi ko nga po dito sa nakikita ko, satisfied naman siya sa'yo, may pagmamahal, may joy. It's just that nagkaroon lang siya ng emptiness, hindi tama yung napili niya, naging dishonest siya sa'yo and unfair. Pero lahat po yan, no direction, there's conflict, there's unpredictable. So, nakikita mo po dito na talagang kahit ano pong pilit nito, work without result, meaning hindi naman po siya nanalo. So, nung mga times po na nalaman niya na alam mo po, there is this frustration, no? May frustration po akong nakikita dito at talaga pong nire-regret niya rin naman po yung iyong
nare-regret niya rin po na na-hurt ka po niya, nasaktan ka po niya. Kaya po siya may emotional baggage. Dala-dala niya po yun na kahit anong mangyari, hindi po mawala-wala sa kanya. At talagang sinasabi ko po sa inyo, there is this resentment, no? Kaya nga minamanipulate niya po yung kanyang pakiramdam. Ikaw daw ay laging kalmado, comfort, and compassionate, no? Kaya yan po yung isa sa mga katangian mo na nagustuhan niya sa'yo. Lagi kang nandyan to comfort, kalmado ka, hindi ka po bungangera tulad po nitong babae dito, no? Kaya lagi ka rin po niyang nakukumpara at hindi ka po nawala sa isipan niya. Okay? Lahat naman po yan after nire-reject niya na po and there is this resentment. Lagi po, ito po yung sinasabi ko sa iyo, the world in reverse, may resentment po siya. And sa totoo lang po, yung resentment po na yan ay dala-dala niya hanggang ngayon. Ano? Yan po ay isang matinding lesson po sa kanya na dala-dala niya po ngayon sa kanyang buhay. Ayan o, meron po kayong haharaping gagastusin or parang may gagastusin po kayo, isang masayang okasyon, maybe it's your birthday, or any occasion po na somehow maglalabas ka din po talaga ng pera, no? This is a very happy event naman po sa inyo, no? Dalawa po talaga, ayan, no? Pareho po, no? 10 of coins upward, no? So, maglalabas po kayo ng matinding pera, pero wag po kayong mag-alala. Kahit pa paano, it will bring you joy, peace, and harmony. I think this is a wedding, no? Because this is a couple po, no? Kung hindi man po wedding, yung sa iba, maybe, basta may okasyon pong masaya na parating sa inyo. Yan. Sa nangyari pong ito, no, wag po kayong mag-alala dahil ang pakiramdam ko po, this is again for those people na nagmahal at natukso lang, no, pero hindi po ito yung narcissist type, okay? So nakikita ko po dito, naging lesson po sa kanya yan. Ayan yung morality, pinagsisihan niya po, no? Pinagsisihan niya po, nasa inyo po yan if you will give this person a chance. Because nakikita ko naman po, really may resentment and may regrets po siya. At ayan yung tradition, ethics, and morality, natuto po siya, no? This is a lesson learned from this person, no? So it's really up to you po kung papatawarin nyo ang person na ito or not. Meron po sa inyong darating na mga blessings. Hindi ka din po pinapabayaan ng Divine Universe ni Papa Jesus. Talaga pong may abundance, may dumarating po, no? Kahit na maraming lumalabas, magugulat ka na lang, may papasok at papasok. There's really abundance, prosperity, and security. That is because you are grateful, no? Grateful ka po sa mga bagay-bagay. At sa totoo lang po, sa nakikita ko po to, may mga blessings pa pong parating sa iyo sa mga susunod na panahon. Ayan, marami ka rin pong mga totoong kaibigan, pero marami rin po sa yung medyo may mga tao na or friends na medyo competition ang dating mo or medyo may inggit sa'yo, pero mas marami po ang nagmamahal sa'yo kaysa sa mga taong naiinggit sa'yo. And for your last card, ayan, ano, medyo may power lang po talaga, no? Power, greed, and domination. Parang yung person nyo po ay medyo mas may dating, no? Mas may power, mas may authority when it comes to you, no? Parang ikaw po yung type of person na very submissive, no? And sa nakikita ko po dito, ay isa po yun sa gusto niya po sa'yo, no? Kaya po kayo ay nagtatagal or kaya kayo po ay nandiyan ka pa rin po sa puso at isipan niya. And it's really up to you po if you will give this person 100% chance or mai-stuck ka sa nagawa nyo. If I were you, you have to move on and be happy. Kung talagang gusto mo po itong patawarin, it's really up to you po. This is just a tarot guidance, a tarot reading, pero you always ask for God's will. At you pray hard po para mas maganda po
ang inyong decision when it comes to this kind of situation. Okay, that will be your third reading for the day. I will not say this is your final reading because I will give a bonus reading for later. No, nagbigay lang po ako ng third reading, bumabawi lang po ako sa inyo because na-busy po ako sa One Love a Day for our street elderly. And for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po naghahanda na tayo ng ating One Love a Day, our Christmas edition for the street elderly. Ayan, so maraming salamat po. All your super thanks will proceed to our One Love a Day for our street elderly. Yan, maraming salamat po. And sana po no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para mas marami pa po tayong matulungan na matatanda. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And sa akin pong mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. Huwag nyo muna po isipin yung birthday ng ex nyo, yung birthday nyo sa susunod na mga araw, Christmas, Pasko, New Year, at bagong taon at Valentine's Day. At huwag nyo rin muna po isipin ng rainy days, sa summer, lahat po yan, wag. Just live for today. At you do 3 things that will make you happy for today. Ayan po, no? And, iwasan nyo pong mag-isip po ng anything na magbibigay sa inyo ng sakit na dinulot sa inyo ng person nyo. And, ang sabi ko nga po is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Babalik po ako for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Again, sana po napanood nyo na yung first and second bago po kayo tumalon dito sa third reading of the day. Okay, God bless you everyone and babalik po ako for another set of reading. Bye!
Bigay yan ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay yan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan, bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya pa. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pwede po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Ingat po kayo Apo, apo, apo. Ano naman po? God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nasa timbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. God bless po. Ingat. Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. Oras ka eh. Hindi na size yan, nasa iba. Kalagala. Ay talaga. Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Salamat tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oh, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulong. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Lapang lado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Ako po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niyo eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na bibigay po hirap. kami sa'yo. Bibigay po ako ng grocery. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, Lies, pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito pang ano, pang dagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa tay. naman. Diyos ko, hindi na siya makaano. Ano? Pagkaman, may tatawin yan lahat. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay.